Kumusta? Sigurado akong naranasan mo na. O baka mararanasan mo pa lang yung mga sandali na parang ang labo ng lahat sa paligid mo. Yung may tensyon, tapos maraming tanong na hindi masabi, tapos lahat sila parang nakatingin sa'yo, naghihintay ng sagot na kahit ikaw, hindi ka pa sigurado. Dito talaga nasusukat ang isang leader, hindi ba? Totoo yan. Yung mga moments na ganyan. Sa ating paghimay ngayon, titignan natin itong uri ng pamumuno sa gitna ng kawalan ng katiyakan. May material tayo dito na napakaganda. Ginamit nito ang kwento ni Joshua mula sa Biblia para ipakita kung paano ba mamuno ng may tapang pero may malasakit din kahit na parang ang dilim o ang gulo ng daan sa hinaharap. Magandang framework yung kwento ni Joshua. Actually, very relevant. Ang mission natin. Sige, suriin natin yung mga ideya dito tulad ng relational courage, tapos yung servant leadership, emotional intelligence, at courageous communication. Titingnan natin kung paano mo ito mahahalaw para sa sarili mong mga hamon. Handa ka na ba? Simulan na natin itong pagsisid dito. Game, let's go! Alam mo, madalas sinasabi, di ba, na hindi mo talaga makikilala ang galing na isang leader kapag kalmado ang lahat, kapag smooth sailing. Oo, Lumalabas yan kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin, kapag may mga alon na hindi inaasahan. tama yon. Itong kawalan ng katiyakan or uncertainty, hindi ito dapat tingnan bilang kaaway. Sa katunayan, ito yung nagiging parang tungtungan para lumitaw yung tunay na katangian ng pamumuno. Ah, okay. So parang crucible. Pwede, hindi lang ito pagsubok sa titulo mo, kundi sa lalim ng tiwala ng mga taong sumusunod sa'yo. Mas malalim yon. Kasi hindi lang basta utos o direksyon, di ba? Hindi lang yon. Mas kailangan nila yung tinatawag na calm conviction. Yung Calm calm conviction? Ano yun? Yung kalmadong paninindigan na kahit magulong paligid, may kapitan silang nakikita na matatag. Oh. Na parang nagpapaalala sa kanila kung bakit sila nagsimula at saan sila patungo. Kailangan nila yung presensya mong nagpapakalma. Hindi yung ikaw pa yung natataranta. Gets ko. Yung presence mo mismo may effect na. Oo. At dito nga pumapasok yung kwento ni Joshua. Isipin mo yung bigat ng pasan niya. Grabe nga yun eh. Humalili siya kay Moses. Isipin mo, si Moses yon. Parang alamat na ang tingin ng mga tao. Oo nga, big shoes to fill. Tapos, pamumunuan niya ang isang bansa na pagod na sa 40 taong paggalagala sa disyerto, puno ng takot, tapos papasok sa isang lupaing ipinamako pero hindi nila lubos na kilala. At may mga kalaban pang naghihintay doon. Nakakalula, di ba? Sobra. At ano daw yung naging sandatan niya para harapin yon? Hindi lang basta karisma o galing sa pag-uutos, tama ba? Sabi mo kanina. Hindi lang yon, although may ganun din siguro siya. Pero ang pinakaugat ng lakas niya ay yung tinatawag na relational courage. Relational courage. Tapang na galing sa relasyon. Oo, ito yung tapang na hindi nakasandal sa posisyon o sa lakas ng sandatahan, kundi sa lalim ng relasyon niya, una, sa Diyos, at pangalawa, sa mga taong pinamumunuan niya. Yung pamumuno niya hindi based sa domination, kundi sa empathy. Empathy. Yung pakikiramay. Oo, yung kakayahang umunawa at makiramay sa pinagdadaanan ng iba. Hindi lang sa otoridad, kundi sa pagpapakita na kasama siya sa hirap. Naunawaan niya kasi na ang pamumuno, lalo na sa uncertainty, ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Hindi ka pwedeng magpanggap. Hindi kailangan alam mo lahat. Hindi. Mas tungkol ito sa pagiging totoo, sa pagiging authentic sa harap ng mga tao, kahit ikaw mismo ay may mga katanungan pa. Yung vulnerability, minsan, lakas din yun. So ang unang susi pala dito ay tapang na hindi galing sa posisyon, kundi sa tunay na connection mo, sa Diyos at sa mga tao. Makes sense. May isang partikular na pangyayari ba sa kwento niya na malinaw na nagpapakita nitong relational courage para mas ma-imagine natin? Naku, napakarami, pero siguro isa sa pinakatumatak ay yung pagtawid nila sa Ilog Jordan. Ah, ito yung classic story. Malamang may mga bumubulong na paano ito, malulunod tayo, ganun. Oo nga. Nakakatakot talaga yon. Anong ginawa ni Joshua?
Nagtago ba siya sa tolda niya at nag-utos na lang, "Oh, tawid kayo." Hindi. Kabaligtaran, una, tinipon niya ang mga tao. Kinausap niya sila face to face. Hindi memo lang, Personal touch. oo. Pangalawa, hindi siya nag-focus sa takot. Ipinaalala niya yung mga nagawa na ng Diyos para sa kanila at yung kanyang pangako. Yung history nila ng deliverance. Okay, reminding them of the why. Tama. Pangatlo, at ito yung mahalaga sa tingin ko, inutusan niya ang mga pari na dalhin ang kaban ng tipan sa unahan, papunta mismo sa tubig. Ginawa niyang isang sagradong sandali, isang communal act of faith, hindi lang basta military operation. Simbolo ito na ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Wow. Interesting. So, doon pa lang, makikita na natin yung ilang elemento na mahalaga sa pamumuno niya. Yung pagiging bukas niya sa hamon pero may kasamang pag-asa. Yun ba yung tinatawag na courageous communication? Parang nabanggit mo kanina? Tama. Check agad yon. At kasama na rin dyan yung empathetic understanding. Hindi niya binaliwala yung posibleng takot ng mga tao. Alam niyang andun yun. Pero tinugunan niya ito ng espiritual na katotohanan at ng presensya niya at ng kaban. At yung paglalagay niya sa kaban sa unahan, imbes na siya, yun ba yung servant leadership? Oo. Nagpapakita rin yun ng servant leadership na hindi siya yung bida, kundi yung misyon at yung Diyos. Okay, nabanggit mo na rin lang yung servant leadership. Madalas ko yung naririnig lalo na sa mga leadership talks. Pero ano ba talagang ibig sabihin nito sa konteksto ni Joshua? Paano siya naging servant gayong siya yung commander-in-chief, di ba? Parang magkasalungat pakinggan. Magandang tanong yan kasi madalas ang imahe natin sa leader, lalo na sa military context ni Joshua, ay yung nasa taas, nag-uutos lang. Pero ang servant leadership na pinalawig ni Robert Greenleaf ay isang pilosopiya, isang mindset. Ang pangunahing motivasyon ng leader ay maglingkod muna sa misyon at lalo na sa mga tao. Maglingkod muna. Oo, inuuna niya ang kanilang paglago at kapakanan. Yung kapangyarihan parang resulta na lang yun ng paglilingkod niya, hindi yun yung goal mismo. Okay, gets ko. Paano natin nakita yan kay Joshua? Bukod dun sa Jordan event. Sa ilang paraan, halimbawa, kahit tumatanggap siya ng direct command mula sa Diyos, kailangan pa rin niyang i-navigate yung human dynamics, di ba? 12 tribo yan. May kanya-kanyang ugali, history, sama ng loob, minsan. Oo nga pala, complex yun. Yung kakayahan niyang pag-isahin sila, kahit papaano ay nagpapahiwatig na nakikinig siya at inuunawaan niya sila. Hindi lang basta nagdidikta from the top. May consultation siguro. May empathy, kumbaga, yun na naman. Oo, napaka-crucial ng empathy. Alam niya yung pinagdaanan nila, yung pagkaalipin sa Egypt, yung trauma sa diserto. Hindi niya yung basta binura, kahit sa mga pagkakataong kailangan ng disiplina. Tulad nung kaso ni Akan sa chapter 7. Natalo sila sa Ai dahil sa kasalanan ni Akan. Oo, naalala ko yan. Medyo harsh yung naging parusa dun. Matigas nga, pero kung titingnan mo, ang naging tugon ni Joshua ay may layunin pa ring linisin at paghilumin yung buong komunidad para makabangon sila ulit. Hindi lang basta parusa para sa parusa, may restoration aspect. Okay, makes sense. At hindi lang yun, di ba? May mga ginawa rin siya para patatagin yung komunidad nila for the long term. Hindi lang panggera. Definitely. Paulit-ulit niyang tinipon ang mga tribo tulad doon sa Shechem sa dulo ng libro para i-renew yung kanilang tipan sa Diyos at sa isa't isa. Commitment renewal. Parang team building. Parang ganun nga. Alam niyang kailangan ng shared purpose para manatiling buo ang bayan. Stronger together. At higit pa sa pananakop, inisip niya yung kinabukasan, yung patas na pamamahagi ng lupa, pagtatag ng cities of refuge para sa accidental killing, paglalatag ng mga tuntunin. Stewardship ang dating. Hindi galing sa ego o sa sariling galing, kundi sa pananampalataya at commitment niya sa mga tao. Yung influence niya talagang itinayo sa pundasyon ng paglilingkod, kaya tumagal. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, naiisip ko, itong kakayahan niyang umunawa sa iba, pamahalaan ng sarili niyang reaksyon sa gitna ng pressure at mag-inspire ng tao, parang ito yung tinatawag natin ngayon na emotional intelligence or EI. Sakto! Modernong konsepto pero parang kitang-kita na kay Joshua.
Ito ba yung parang secret weapon niya? Yung hindi masyadong napag-uusapan? Pwedeng sabihin ganun nga. Kasi ang EI basically ay yung kakayahang unawain at pamahalaan ang sariling emosyon. Intindihin mo muna sarili mo. Oo. At kasabay nito, kilalanin at impluensyahan din yung emosyon ng iba'y na positive way. Napakahalaga nito lalo na kapag uncertain ang panahon kasi nagkakagulo ang emosyon ng lahat. Tama. Paano natin nakita yung mga bahagi ng EI kay Joshua? Halimbawa, Okay, for example, yung self-awareness niya. Alam niyang hindi siya si Moses, 'di ba? Alam niyang may mga kahinaan kaya malinaw yung pagdepende niya sa Diyos. Yung pagpapakumbaba niya nung natalo sila sa A. Yung hindi siya nag-blame game agad, kundi nagpatira pa sa harap ng Diyos, iyon ay self-awareness in action. Alam niyang may mali. tapos yung self-regulation din siguro, yung hindi siya nagpapadala sa galit o takot. Kasi siguradong stressful yung buhay niya eh. Sobra. Isipin mo yung pressure ng gera, tapos may mga reklamador pa sa paligid. Pero nagawa niyang manatiling almado sa mga critical na sandali para makagawa ng tamang desisyon. Hindi siya naging pabigla-bigla. Stable siya. Crucial yun. Tapos yung motivation, grabe siyang mag-inspire. Yung paulit-ulit niyang sinasabi, magpakatatag ka at magpakatapang, hindi lang yan empty words. Ito yung nag-aapoy ng damdamin sa mga sundalo niya. Pati yung pagpapadala ng spy sa Jericho, 'di ba? Hindi lang yun intelligence gathering. Yung report ni Rahab, pinalakas din nun ang loob ng hukbo. Psychological boost yun. Oo nga, strategic din. At syempre yung empathy na nabanggit mo kanina. Oo, fundamental yon. At yung social skills niya para pag-isahin yung 12 tribo, ayusin yung mga alitan, tulad nung issue sa mga tribo sa kabilang Jordan na muntik ng magkagulo. Joshua 22 yun, tama? At makipagtulungan sa iba tulad ni Caleb na kasama niyang spy dati. Kumpleto palang EI niya. Hindi lang pala tapang at talino sa gera. Mukhang ganun nga base sa mga ikinilos niya at sa resulta. At kaya ito mahalaga lalo na ngayon kasi sa panahon ng pagkakalito, ang mga tao ay tumitingin sa leader hindi lang para sa plano. Hindi lang direksyon. Hindi lang, tinitingnan din nila for emotional na katatagan, pag-asa at direksyon. Ang leader na may mataas na EI, ang makakapagbigay niyan, siya yung anchor. Makes sense. Pero teka, may panganib din siguro kapag baliktad. Halimbawa, kung ang leader ay walang empathy o kaya naman ay puro otoridad lang ang pinapairal, ano ang pwedeng mangyari? Nako, malaki ang panganib. Kapag walang empathy ang leader, para siyang nagmamaneho ng nakapiring ang mata sa nararamdaman ng iba. Hindi niya alam yung impact ng desisyon niya. Parang disconnected. Oo, ang resulta, madalas demotivated ang mga tao, tumataas ang samaan ng loob o conflict, at nagkakaroon ng mga blind spot sa desisyon kasi hindi niya nakikita ang buong larawan mula sa baba. Pwede pa ngang mauwi sa mga desisyong questionable ang moralidad kasi hindi inisip ang epekto sa kapwa. Number lang ang tingin sa tao. Nakakatakot yun ha. E paano naman kung sobrang umasa na lang sa posisyon o otoridad? Yung ako ang boss, sumunod ka lang type? Yun naman, pinipigilan nito ang paglago at innovation kasi natatakot ang mga taong magsalita, magbigay ng suhestyon, o kahit magtanong kasi baka mapag-initan. Compliance over commitment. So walang psychological safety. Wala. Ang resulta ay mabababaw na loyalty, sumusunod sila dahil kailangan o takot, hindi dahil naniniwala sila sa leader o sa misyon. Kadalasan, ang leader na ganito ay nahihiwalay sa katotohanan sa ground level kasi puro yes men o takot na lang ang nakapaligid. Hindi na niya naririnig ang totoo. Isolated siya. Oo, at nahihirapan ding mag-develop ng susunod na mga leader kasi baka tingnan sila bilang kakumpetensya imbes na protege. May halimbawa ba tayo sa Biblia ng ganitong contrast kay Joshua? Yung nag-fail dahil dito? Meron. At classic example, si Haring Saul. Si Saul, oo nga. Nagsimula siyang maayos. Pinili pa ng Diyos, mukhang humble pa nung una.
Pero habang tumatagal, naging insecure siya, nagsimulang umasa sa sariling diskarte, imbes na maghintay sa Diyos o makinig sa propeta. Gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon, sinuway ang utos dahil sa pressure o takot sa tao, unti-unti nawala ang respeto ng mga tao at higit sa lahat ang pagpapala ng Diyos. Ang tragic ng story niya. Oo, ang kwento niya ay isang malungkot na paalala kung ano ang pwedeng mangyari kapag nawala ang empathy, ang pagiging God-reliant at napalitan ng pag-asa sa sariling kapangyarihan at posisyon. Ito yung malaking kaibahan sa estilo at ending ni Joshua. Malinaw yung pagkakaiba. So, kung nais nating tularan yung positibong halimbawa ni Joshua, yung relational courage, servant leadership, emotional intelligence, paano natin ito maisa sa buhay ngayon? Lalo na yung tapang. Kasi mukhang hindi lang ito basta nararamdaman lang sa loob. Kailangan itong ipakita sa gawa, tama? Sa actions. Tama ka. At isang napaka-praktikal na paraan para maisabuhay ang tapang na yon, lalo na sa uncertainty, ay sa pamamagitan ng tinatawag na courageous communication. Okay, eto na naman yung term na yan, courageous communication. Oo, higit pa ito sa simpleng pag-uulat o pagbibigay ng informasyon. Ito ay yung sinasadyang paggamit ng komunikasyon para palaguin ang transparency, magbigay ng encouragement at pag-isahin ng mga tao sa isang layunin. Lalo na sa mga panahong hindi malinog ang lahat at naghahanap sila ng guidance. Okay, himain natin yan. Ano ang mga sangkap nitong courageous communication para mas konkretong magamit? Okay, may tatlong pangunahing sangkap ito based sa material natin. Una ay ang transparency o pagiging tapat. Teka, ibig sabihin ba kailangan mong sabihin ang lahat? Pati na yung mga bagay na makakadagdag lang ng kaba o panik sa mga tao? Parang hindi rin tama yun minsan. Magandang point yan. Hindi naman ganon. Hindi ibig sabihin ay oversharing o pagbigay ng impormasyong hindi pa kailangan o hindi pa handa ang tao. Ang ibig sabihin ng transparency dito ay ang pagiging tapat sa realidad ng sitwasyon, kasama na ang mga hamon at maging sa mga bagay na hindi mo pa alam. Yung pag-amin sa hindi alam. Okay. Oo, mahalaga yung pag-amin sa unknowns. Pwedeng sabihin, sa ngayon, hindi pa natin tiyak kung ano ang eksaktong mangyayari sa susunod na quarter, pero ito ang alam natin, ito ang plano natin batay diyan, at ito ang mga posibleng senaryo na pinaghahandaan natin. Hindi ka nagpapanggap na all-knowing. Mas honest yun. Ano pa under transparency? Mahalaga rin na ipaliwanag ang bakit sa likod ng mga desisyon, lalo na yung mahirap na desisyon. Hindi lang basta, eto ang gagawin natin. Kailangan maintindihan nila yung rasyonale at i-validate o kilalanin yung nararamdamang takot o pag-aalala ng iba. Huwag i-dismiss. Naintindihan ko na mabigat itong balita para sa inyo o normal lang mag-alala tayo dito. Acknowledging feelings. Oo. Tapos, kailangan ng regular na updates para maiwasan ng haka-haka at sismis. At syempre, hikayatin ng mga tao na magtanong at magbigay ng feedback. Open communication channels. Ang transparency ay nagtatayo ng tiwala, kahit mahirap yung sitwasyon. Makes sense. Tiwala ang pundasyon eh. Okay, ano yung pangalawang sangkap? Ang pangalawa ay encouragement o pagpapalakas ng loob. Ito yung pambalanse sa transparency na medyo mabigat minsan. Exactly. Kasi kung puro katotohanan lang tungkol sa hirap ang ibibigay mo, walang kasamang pag-asa, pwedeng panghinaan ng loob ang mga tao. Down na down sila. Kailangan ng pampalakas, fuel for the journey. Paano naman ito gagawin nang hindi naman nagmumukhang nagsasabi lang ng bola o toxic positivity? Hindi dapat ganon. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-celebrate ng maliliit na tagumpay or small wins, yung mga progress kahit konti. Kilalanin at purihin yung mga kontribusyon at kakayahan ng bawat isa. Specific praise. Salamat sa effort mo dito sa project na to. Malaking tulong yan para maabot natin yung goal. Affirmation. Oo, ipahayag mo yung tiwala mo sa kakayahan nila. Nalampasan na natin ang mga ganitong pagsubok dati. Naniniwala akong kaya natin ito ulit. Based on past evidence.
Magbigay ng pag-asa sa hinaharap na nakaugat pa rin sa realidad. Mahirap itong adjustment na ito, pero naniniwala akong ito ang daan para mas mapabuti ang ating kalagayan sa dulo. Realistic optimism. Okay, hindi wishful thinking lang. Hindi. At gawing personal ang encouragement minsan. Isang simpleng handwritten note o personal na pasasalamat ay may mas malaking epekto kaysa general announcement. At mahalaga rin, i-frame mo yung mga hamon bilang mga pagkakataon para matuto at lumakas. Growth mindset ba? Ganda niyan. Transparency na may kasamang encouragement. Balanced approach. Ano yung pangatlo at huling sangkap? Ang pangatlo ay rallying around shared purpose o pagkakaisa sa layunin. Ito yung why ulit. Oo, ito ang trabaho ng courageous communication na patuloy na ipaalala at pag-isahin ang mga tao sa kanilang bakit. Bakit ba natin ginagawa ang ginagawa natin? Ano ba yung common goal natin? Ito yung nagsisilbing anchor, yung North Star, sa gitna ng uno sukalituhan. Ito yung nagbibigay ng meaning sa hirap. Parang ito yung nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa lahat ng hirap at pagod, ano? Eksakto. Paano ito gagawin ng isang leader? Una, paulit-ulit na ipaalala yung core mission o vision ng grupo, ng organization o kahit ng pamilya. Huwag magsawa. Repetition is key. Oo. Tapos, ikonekta yung pang-araw-araw na trabaho ng bawat isa sa mas malaking layunin na iyon. Ipakita mo kung paano sila nagko-contribute. Halimbawa, yung pagsagot mo sa mga tanong ng customer ng may pasensya, hindi lang yan trabaho. Bahagi yan ng misyon nating magbigay ng serbisyong may malasakit at bumuo ng tiwala. Makes their work feel meaningful. Tama. Palakasin mo rin yung diwa ng tayo, ang collective identity. Hindi ako lang, kundi tayo. We're in this together. Mag-set ng malinaw na mga panandali ang layunin, kung posible, para may maramdamang pag-usad at achievement ang team. At pinakamahalaga, ang leader mismo ang dapat maging buhay na halimbawa ng commitment sa layunin iyon. Walk the talk. Wow. Napaka-practical pala ng mga prinsipyong ito galing kay Joshua. Hindi lang sila pang sinaunang panahon o pang church lang. Sigurado akong marami sa nakikinig sa atin ngayon ang maaring nasa gitna ng sarili nilang pagtawid sa Jordan, ika nga. Mga uncertainty sa trabaho, pamilya, finances. Paano natin ito mas mailalapat sa mga modernong sitwasyon na yon? Magandang tanong yan para makonect natin. Halimbawa, sa isang kumpanyang dumadaan sa downsizing o restructuring. Napaka-uncertain yan para sa lahat. Ang leader na gumagamit ng mga prinsipyong ito ay magiging transparent hanggat maaari sa business challenges. Courageous hindi magtatago, magpapakita siya ng malasakit at konkretong suporta sa mga aalis at lalo na sa mga maiiwan na madalas ay takot at overloaded, servant leadership, EI. Ipapaliwanag niya ang bakit sa likod ng mahirap na desisyon para mapanatili ang tiwala hanggat maaari at ipapakita ang plano para sa future. Mahirap yun pero kailangan. Kumusta naman sa ibang larangan? Halimbawa sa simbahan o community work? Okay. Sa pagtatanim ng bagong simbahan o revitalization ng isang luma na madalas puno ng uncertainty kung mag-work ba, kailangan ng leader na mag-inspire ng isang malinaw na vision at tawag sa mission, courageous kumbanga. Kailangan niyang ipinta yung picture ng future. Kailangan siyang handang maglingkod sa iba't ibang paraan, hindi lang sa pulpito, baka magbuhat ng selya, maglinis, servant leadership. Kailangan niyang pangalagaan ng sariling emosyon kasi nakakadrain yun at bumuo ng matibay na relasyon sa core team, EI. At siguraduhin ng mga miyembro ay may pakiramdam ng pagmamay-ari sa misyon, hindi lang sila audience. Ownership. Okay. At sa mga community initiatives or social change, yung mga advocacy. Doon naman, madalas mas complex pa kasi maraming stakeholders. Kailangan ng leader na mag-articulate ng isang moral vision na nakakapukaw ng damdamin at pagkilos, courageous commit. Yung why dapat malakas. Kailangan siyang maglingkod at maging boses para sa mga nasa lalayanan o marginalized. Servant leadership. Advocacy yan. Kailangan niyang mag-navigate sa komplikadong politika at iba't ibang emosyon ng mga kasama at kalaban, EI. Napaka-intense niyan at mahalagang pagbuo ng malawak na koalisyon at shared identity para makamit ang pagbabago, hindi kaya mag-isa. So kita mo,
Malinaw na ang mga prinsipyo ni Joshua ay timeless at applicable sa iba't ibang konteksto ng pamumuno sa gitna ng uncertainty. Talagang timeless. So, kung lalagumin natin para sa ating mga tagapakinig, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Ang kwento ni Joshua ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamumuno sa gitna ng kawalan ng katiyakan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa takot o pagpapanggap na alam mo ang lahat. Hindi yun ang goal. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilos ng may katapatan at tapang kahit na may kasamang kaba o pag-alinlangan. Minsan, acknowledging the fear but moving forward. Ito'y tungkol sa paglilingkod na inuuna ang kapakanan ng iba, sa pag-unawa sa kanilang nararamdaman at pinagdadaanan, empathy, at sa paggamit ng komunikasyon na nagbibigay linaw, nagpapalakas ng loob at nagkakaisa. At itong mga prinsipyong ito, relational courage, servant leadership, emotional intelligence, courageous communication, hindi lang ito para sa mga CEO, pastor o general. Hindi lang. Para din ito sa iyo saan ka man naroroon. Sa iyong pamilya, bilang magulang o kapatid, sa iyong team sa trabaho, kahit hindi ka pa manager, sa iyong barangay, sa iyong small group, o kahit sa pamamahala mo sa sarili mong buhay. Applicable lahat. Oo, dahil ang pundasyon ng makabuluhang impluensya ay hindi posisyon, kundi ang mga katangiang ito. Character over title. Tandaan natin, hindi perpektong leader ang kailangan sa mga panahong mahirap at hindi tiyak. Walang ganon Wala talaga. Ang kailangan ay matapang na leader. Matapang na maging totoo at vulnerable. Matapang na maglingkod kahit hindi convenient. Matapang na makiramay kahit mahirap. At matapang na magsalita ng katotohanang may kasamang pag-asa. Kaya siguro iiwan namin sa iyo, sa ating mga nakikinig, ang isang hamon o tanong para pagnilayan mo ngayong linggo. Ano kaya yun? Ano ang isang maliit ngunit matapang na hakbang? Maaring sa paraan ng iyong pakikipag-usap, communication, o sa isang simpleng akto ng paglilingkod, service, ang maaari mong gawin ngayong linggo para palakasin ang loob ng mga taong kasama mo sa pagharap ninyo sa inyong sariling uncertainty. Ano man yan? Just one small courageous step.